Pag-usapan po natin itong lumutang at kinumpirm ni Pangulong Marcos na magkamag-anak pala ang mga kuwangko at si First Lady Liza Araneta Marcos. Alam nyo, kahit na may pagka-personal sa isong pang-politikal, hindi maiiwasan yun. At sa akin pong opinyon at tingin sa isyong ito, ngayong na-discover at inamin na, dahil nga po dun sa pagpunta ng dalawang anak ni Chris Aquino kay First Lady Liza Araneta Marcos at napakainit ng pagtanggap, napakasaya ng pag-uusap ni Joshua at saka ni Bimbi, yung anak ni Chris Aquino. At may go signal kay Chris Aquino, inutusan ni Chris Aquino na magpunta ron at may dala pang regalo at humingi pa ng tulong para nga sa pag-travel. Kaya huwag tayong magtataka na kung magkakaroon ng malalim na relasyon at reconciliation ang Marcos at Aquino at Cuangco, lalo na ang Cuangco, hindi natin masisisi. Hindi lang dahil may kailangan si Chris Aquino doon sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, kung ano man yung kailangan yon na hindi naman nabanggit. Kung hindi, magkamag-anak pala sila. Di ba? So, normal lang naman sa Pilipinas na yung magkakamag-anak ay nag-aaway sa politika. Walang pang matagalang panahon habang buhay na magkakampi at magkaaway sa politika. Anything can happen sa Pilipinas pag politika ang pinag-usapan. Kahit nga ngayon sa local o national, may mag-ama, magkapatid nag-aaway sa politika. Walang magkakamag-anak nag-aaway talaga pag politika, ma-local and national election. Kaya kung ano man ang nangyari sa mga nakaraan between Marcos at Aquino at Cuangco, dahil nga ngayon ang galawan ay second and third generation na, malamang magkaroon talaga ng pagkakasundo. At hindi ako magtataka na pagdating ng araw na makabalik si Chris Aquino at gumaling, ay sumuporta kay Pangulong Marcos, sumuporta kay First Lady, at yan po ay kanyang karapatan. Hindi ko sinabing gagawin niya, pero malamang mangyari. Kasi yung Chris Aquino, ibang klase po yun. Magsalita. At may paninindigan din yan. Yun din sa nakilala. Sabi nga nila, artistang walang tinatago. Pag nagsalita, diretso. At yun ang kanyang identity. Nagkasakit lang siya na hindi naman natin ginusto. Sana gumaling siya. Lalo na kung may plano siyang tumulong kay Pangulong Marcos through First Lady. At hindi masama yan. Hindi humala yung mangyari. Kasi nga, inuulit ko, dun sa mga ibang paniniwala, sa politika, hindi ho talaga panghabang panahon ang away dyan. Dumarating ang pagkakataong nagtutulungan. Dumarating ang pagkakataon na nagkakampihan para sa bayan. Ngayon, itong ginawa ni Chris Aquino na inilantad yung kanyang mga anak at inilabas ng First Lady at ng Malacanang doon sa pag-uusap at mismong ang Pangulong Marcos ay sumagot sa interview. Ayun na yun. Ganong kataas na po yung respeto. Dahil idiniin pa ni Pangulong Marcos doon sa interview na pamangkin ni First Lady ang mga anak ni Chris Aquino. Baka yan ang maging tulay at hindi masama para sa bayan. Diba? Ngayon, kung mapapansin natin, kung hindi man lahat, marami ring mga taga-Liberal Party ang nasa gobyerno na. Diba? Ito, sample ko lang sa inyo. Di ba yung Liberal Party, yan ang partido ng mga Aquino, Cuangco nung araw. Pasintabi na, si Kabayan, na si Raprecto, isa yan sa mga Liberal Party ng panahon ni Pinoy. Si Balisacan, isa yan sa mga pinagkakatiwalaan ni Pinoy. Ngayong Director General ng National Economic Development Authority, isa sa mga economic manager ng Pangulong Marcos, isa yan sa mga tao ni Aquino noong mga panahon yun. At marami pang iba kung babanggitin ko. Marami na po. Dahil si Pangulong Marcos hindi nakatingin kung anong kulay. Hindi nakatingin kung kalaban ka o hindi sa politika. Basta makakatulong sa kanya at para sa bayan, tinutulungan niya at kakampi niya. Yun ang maganda sa ating Pangulo. Kung nasira yung unity team sa mga nakaraang eleksyon ng 2022, pero yung reconciliation at pagtulong at pakipag-ugnayan sa lahat ng politikong pwedeng makatulong ay kakampi. Ito na lang, huwag na nating palayuin pa. Si Enrile.
Si Juan Ponce Enrile, ano ba ang posisyon ngayon? Napakatindi. Chief Legal Counsel. Ano ibig sabihin? Abogado ng Pangulo. O sino ba si Enrile? O di ba yung pinagdaanan nila noong 1986 pero nagkapatawaran na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Si Pangulong Marcos at ang mga Marcos hindi po nagtanim ng personal na galit. Di ba? Mas nagalit yung mga taga-suporta nila kay Enrile noong araw dahil si Enrile ang sinasabing isa sa nagpabagsak kay Marcos. Ferdinand Marcos Sr. pinag-usapan natin noong 1986. Pero wala na yun. Kinuha pa ni Pangulong Marcos ngayon, Jr., si Enrile bilang abogado niya, Chief Legal Counsel. O yan na yun. Nakita nyo? Kaya nga malaki ang posibilidad sana at ipagdasal natin gumaling, makarecover si Chris Aquino. Baka yan ang magiging daan sa second and third generation na magkaroon ng reconciliation na totoo ang kanilang pamilya at ang mga Marcos. True First Lady. Kaya malaking tulong yung ginawa ng dalawang bata. Nasa tamang edad na yun, hindi po minor de edad yun. Mga binata na yun, anak ni Chris Aquino. Parang yun ang naging tuloy pa. Di ba? Napakainit ng pagtanggap sa isa't isa. Ayun. Dahil magkamag-anak naman pala sila. Ayun na yun. Okay? Anong inyong masasabi? Any comment, reaction, maging open-minded po tayo. Sabihin, maging open tayo sa nangyayari. Huwag nating isara ang kaisipan sa mga posible na mangyari. Anything can happen talaga. Sa mga bagay-bagay. After all, lahat tayo Pilipino. After all, lahat naman ay naglilingkod para sa bayan. Kung magkakaisa at magtutulungan sa ganyang klaseng galaw, panalo tayo. Diba? Ang hindi lang dito, yung mga anti-Marcos, saradong isip niyan. Anti-Marcos, lahat negative ang sinasabi, lalo na yung mga vlogger nila. Pati yung pag-uusap na yan, minamasama pa nila. Ay ano kung dilawan yung mga yan? Ay ano kung anong kulay ng mga yan? Hindi nga nakatingin si Pangulong Marcos sa kulay Nakatingin siya sa kakayanan, pagkakaisa, at makakatulong sa kanya. Pabor sa mga Pilipino yun. Di ba yan ang napakaganda? Yan ang identity ng mga Marcos, hindi na personal. Yan ang nararamdaman natin ngayon. Ano man ang pinagdaanan, baliwala na yon, kakampi na. Di ba? Ulitin ko, yung kay Enrile, hindi biro yung pinagdaanan nila, no? Kung hindi si Enrile bumaliktad ng mga panahon yun, 1986, hindi people power, hindi matatanggal ang mga Marcos ng mga panahon yun. Pero, wala na yon, kakampi na. Chief Legal Counsel nga, napakatindi. 100 years old na. Hindi pa rin binibitawan, nandyan pa rin, matalino pa rin, at nandyan ang loyalty ni Enrile sa mga Marcos. Nandyan ang tiwala ni Pangulong Marcos kay Enrile at yung iba pang nakalaban sa politika. Kaya, posible, pagdasal natin, maging tulay si Chris Aquino at ng kanyang mga anak sa mas malawak pang pagkakaisa ng kanilang mga pamilya para sa bayan. Panalo tayo pagkaganyan.